Grace, ano-ano ba mga naka-line up na activities ngayong araw para sa pagsisimula ng Panagbanga Festival? Rosalie, wala nang ibang naka-line up pa ngayon na aktibidad maliban sa drum and lyre field demonstration kanina. Pero maaari namang pumunta ang mga residente at mga turista sa Melvin Jones para saksihan ang nagagandahang landscape at sa Juan Luna Drive ang market encounter para bumili ng iba't ibang mga pampasalubong at Baguio products. 5 AM nandito na kami. So, nag-prepare kami ng food ng mga bata kasi magugutom yun sila ng mat para if in case gusto na matulog, makakatulog sila. Masaya ba? Bakit masaya? Kasi sobrang ganda. Kasabay ng malamig na temperatura sa City of Pines ay nagbabalik ang makulay na selebrasyon ng Panagbanga Festival dito sa Baguio City. Mapabata, matanda, kitang-kita ang saya at excitement ng mga manonood at nakiisa sa grand opening parade ng Baguio Flower Festival, lalo pa at 3 taon nang natigil ang selebrasyon dahil sa COVID-19 pandemic. Bawat manonood hindi pwedeng mapalampas na wala silang kuhang litrato sa bawat parada. Nagpamalas din ang bawat contingent ng kanilang tradisyonal Cordilleran dance. Unang pumarada ang mga kalahok mula sa Philippine Military Academy na agaw pansin ang kanilang matitikas at ang sabay-sabay na pagmarcha. Kasunod ang St. Louis University, Baguio City Local Government Unit, Baguio Flower Festival Foundation Incorporated at ang Liga ng mga Barangay na nakasuot ng sombrero na may palamuting makukulay na bulaklak habang ang ilan naman nakasuot ng bulaklaking damit. Pagdating sa Melvin Jones, ipinamalas ng mga contingent ang kanilang galing sa drum and lyre and street dance field demonstration. 6 na contingents mula sa pampublikong paaralan ang naglaban-laban. Makikita sa kanilang kasuotan ang buhay na kultura ng Cordillera. Ginawa nating weekend itong opening day parade natin as compared to whatever day yung February 1 falls because at least yung mga weekend tourists natin will have something to experience, no? And at the same time ay hindi na rin magambala yung elementary school classes natin. Madalas kasi sinususpend natin yan. The Panagbanga Festival is a time for us to come together as a community to revel in the beauty of our surroundings and to celebrate our unique features that make up our city. It is time to showcase the talents of our artists, the skills of our craftsmen, and the warmth and hospitality of the people of Baguio. Sa monitoring ng Baguio City Police Office, aabot sa 50,000 individual ang nakiisa sa grand opening ng Panagbanga Festival. Ayon kay Police Regional David Peredo Jr., ang Regional Director ng Police Regional Office Cordillera, wala naman silang na-monitor na banta sa naturang selebrasyon. At naka-increase naman yung mga pulis natin, more than 1,300 plus ang nakadeploy ngayon. So para wala namang threat na narinig, walang maayos naman, wala tayong dapat ikatakot. Magsaya po tayo sa Panagbanga. Okay. Pagkatapos ng grand opening day, pinaghahandaan na ngayon ng Baguio Flower Festival Foundation Incorporated at Philippine National Police ang highlights ng 20th Panagbanga Festival. Ang Grand Street Parade ay nakaschedule sa February 24 at ang Grand Float Parade ay sa February 25 araw ng linggo. Bukod sa local tourists ay marami ring nakiisang mga foreign tourists sa naturang selebrasyon. Ito po yung first time na naka-witness kami ng festival na to. So, tuwang-tuwa po kami sa mga performance and yung mga tao very, sila masayahin at maganda po yung experience na to sa amin. Actually, we're amazed kasi nga since first time po namin tong maka-attend ang Panagbanga. Ang saya pala.
Rosalie, sa February 15 to 17 naman ay ang Alumni Homecoming Philippine Military Academy, kaya asahan na fully book ang mga transient at hotel accommodation sa lungsod. Yan muna ang update mula dito sa Baguio City. Balik sa'yo, Rosalie. Grace, kung mga tapos na yung mga inaasahang activities para sa opisyal na pagsimula ng selebrasyon ng Panagbanga Festival, ibig bang sabihin ay maluwag ang daloy ng trapiko sa mga pangunahing lansangan dyan sa Baguio City? Kanina, Rosalie, ay nakaramdam pa rin tayo ng pagsisikip ng daloy ng trapiko dahil nga isinara ang ilang mga kalsada dito sa Central Business District. Kaya kaninang alas 5 ng madaling araw ay bumiyahin na yung ating mga contingents, yung mga participants, kasi nga sarado yung ilang mga kalsada papunta dito sa Upper Session Road, dito sa may Harrison Road papuntang Melvin Jones. Kaya kanina ay pagkatapos ng event naman ay maluwag na yung daloy ng trapiko dahil nga sa inaasahan na pagbabantay din ng Philippine National Police para yung mga paparating pang mga turista para masaksihan ang Panagbanga Festival ay magiging maluwag yung kanilang pagdating dito sa Baguio City. Rosalie. Question na lang, Grace, kung nga sa 4th week pa ng February yung highlight ng Flower Festival sa Baguio City, ibig bang sabihin yung mga kababayan natin na nais na umakyat ng Baguio City ngayon, walang magiging problema sa booking ng hotel at ng transient? Yes, Rosalie, kanina sa panayam natin kay Andrew Pinero, ang spokesperson ng Hotel and Accommodation o HRAB dito sa Baguio City, sabi niya yung February 24 at 25 na highlights ng Panagbanga Festival ay hindi fully book, kaya yung ating mga kababayan ay maaari pa rin silang mag-book sa mga hotel and transient houses dito sa Baguio City. Pero ang paalala lang ng ating HRAB committee na huwag silang mag-book o kailangan tiyakin nila na yung kanilang katransaksyon ay hindi sila ma-scam dahil alam natin, Rosalie, dito sa Baguio ay marami pa rin nabibiktima ng scam sa mga hotel o transient houses na nagbubook dito sa lungsod ng Baguio. Rosalie. Alright, maraming salamat, Grace. Doc Tolero nag-ulat ng live mula sa Baguio City.